Isang simpleng biyahe ng aktres na si Cyril Madamat ang nauwi sa kontrobersya matapos masangkot sa isang insidente na kinasasangkutan ng isang Grab driver na umano'y nagbitiw ng malisyoso at sexual na pahayag. Ayon sa mga ulat, nag-post ang driver na gumagamit ng Facebook name na Boss Toyo Mansi ng selfie nila ng aktres na kuha matapos siyang ihatid sa kanyang trabaho. Nilagyan ito ng caption na, "Ang laki ng bata na yan," na agad umani ng reaksyon mula sa netizens. Sa mga kumalat na screenshot ng chat conversation ng naturang driver, ay sinend niya sa kausap niya ang picture nila ni Cyril. Sabi ng kachat ng driver, "Ang payat niya, ahaha." Sagot naman ng driver, "Ang laki nga, hahaha. May bago palabas, taping ko binabae." Sabi naman ng kachat, "Totoo, hindi pala peke ahaha." Nahalatang malisyoso ang pinag-uusapan. Narito pa ang sunod-sunod na mahahalay na usapan nila tungkol kay Cyril. Hindi ito pinalampas ni Cyril, ipinahayag niya ang matinding pagkadismaya. Lalo na't maayos ang pakikitungo niya sa driver, pero nauwi pa rin sa kawalan ng respeto. Binigyang diin din niya ang kanyang intensyon na magsampa ng kaukulang kaso laban sa driver, bilang paninindigan sa laban kontra sexual harassment at pamabastos sa kababaihan. Hindi pa kasi ako Kagabi lang yun? nag-phone. Hindi kasi ako pala phone. Pero now that I'm seeing this, I'm sure na I'll do something about it. Kasi even before naman ako bumalik sa showbiz, dyan din naman isa sa rason kung ba't ako umingay. Kasi I'm really vocal about protecting women, protecting me against any sexual assault or sexualizing women. Yun talaga yung advocacy ko. Samantala, agad namang kumilos ang Grab Philippines at naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin sa aktres. Inanunsyo rin nila ang preventive suspension ng nasabing driver habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Iginiit ng kumpanya na ang ganitong asal ay isang mabigat na paglabag sa kanilang driver guidelines at maaaring humantong sa permanenteng pagbabawal sa kanilang platform. Kasabay nito, nire-review din ng Grab ang kanilang mga patakaran upang matiyak ang kaligtasan at respeto sa pagitan ng driver at pasahero, lalo na pagkatapos ng biyahe. Dahil sa insidenteng ito, muling nabuksan ang usapin hinggil sa Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law at ang responsibilidad ng mga ride-hailing platforms sa pagprotekta sa kanilang mga pasahero. Nagpahayag na rin ng suporta ang grupong Gabriela sa hakbang ni Cyril na papanagutin ang driver. Sa gitna ng kontrobersya, tanong ng marami, sapat na ba ang mga hakbang upang maproteksyonan ang mga pasahero o kailangan pang paigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa ganitong uri ng pambabastos?